bagong talaga ni Marcos Jr. mga kadonatics ay tumistigo ito laban kay Inday Sara Duterte. Wow! Grabe nga naman mga kadonatics, no? Pag ikaw ay kontra sa vice presidente ay talagang may posisyon ka mga kadonatics sa gobyerno. Ito kasing matandang ito, nakakahiya mga kadonatics kasi nire-representa niya mga kadonatics ang lahat ng senior citizen sa Pilipinas. Ay nako. Well anyway, before pa nangyari ito mga kadonatics, itong si Gloria Mercado, ang nakakahiyang matanda, ay tumistigo laban kay Inday Sara Duterte noong siya pa ay undersecretary ng DepEd. Anong sabi niya doon mga kadonatics? Tumistigo siya sa mga envelope daw kuno na ipinamimigay galing sa confidential fund. Grabe talaga mga kadonatics. Kaya nga, pagkatapos noon, ay inalis siya sa pwesto ni Inday Sara Duterte. Ngayon, nasa pwesto na. Nako, eto yung balita ni Atty. Harry Roque mga kadonatics, at nung chinek natin, totoo nga, newly appointed by Bangag itong si Gloria Mercado mga kadonatics. Okay, etong sabi ni Atty. Harry Roque, ayan. Sinipa ni Inday Sara Duterte sa DepEd ngayon ay commissioner na ng National Commission of Senior Citizen mga kadonatics or NCSC. Paldong-paldo pagkatapos maging tanim witness. Grabe. Tanim witness, testigo versus VP Sara, biglang nagkaposisyon sa gobyerno. Oh no. No, no, no. Ito yung 1-minute video mga kadonatics kung saan paiyak-iyak pa siya nung tumistigo siya against kay Inday Sara Duterte. Ngayon, nung nakita ni Inday Sara yung video na yun mga kadonatics, nag-post agad si Inday Sara Duterte na walang katotohanan yung mga pinagsasabi niya. Ay, grabe talaga. Sobra. Very At short least, video. Mr. Chair, I would know the Vice President is watching us because she just had a press conference and she said that she's denying giving former DepEd Undersecretary Gloria Mercado 50,000 for 9 months. And the Vice President saying that Mercado was let go because she used DepEd to solicit donations from the private sector amounting to 16 million without her knowledge. And she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim, describing Mercado as a disgruntled former DepEd official. I think, ma'am, given your long history and long service to the Republic, 40 long years, I think it's fair for you to be given the opportunity to reply to the Vice President. I think, I don't want to do this, but do since this? siya na yung nagsabi, I don't wanna do this. i-turn over ko na yung envelope. Wow. The envelopes where the money was. Comsec. Wow, may dala pa pala mga kadonatics. This was the first impeachment case mga kadonatics against Inday Sara Duterte. Binapunta siya doon sa House of Crocodile mga kadonatics. Since hindi bumenta itong game nila mga kadonatics, kasuklaman nila, ngayon nag-resort na naman sila ngayon sa AMLAC, sa COA. Grabe talaga, lahat na lang. So it's Ginagawa 9 nila. envelopes. Kuha po yung See? May dadalang So it envelope says, yung kumag na matanda. It says hope and the amount is there. Okay. Kasi ang sakit naman nun, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng Vice President, di ba? Ordinaryong trabahante mga kadonatics. Can you imagine? This is for 9 months. 50,000 pesos. Okay? 50,000 pesos mga kadonatics for 9 months. Kung binigyan ka, bakit andyan pa lahat sa'yo for 9 months? Tinanggap mo kung totoong may ibinigay na sobre mga kadonatics. Tinanggap mo yung sobre. Pero hindi mo ginasto yung pera. Andyan lahat. Wow! Wow naman, for 9 months, wala kang sinabi. Tumahimik ka kung totoong may bigayan. Kaya sinipa. Kasi nagsosolicit pala.
Umabot ng 16 million pesos mga kadonatics, ginamit yung office niya without the Vice President's knowledge. Ganyan mga kadonatics yung mga demonyo. Ganyan sila magplanta ng ebidensya. Napaka-obvious mga kadonatics. Kaya nga yung ebidensya ni Trililing, akala niya mga kadonatics, hindi malalaman ng taong bayan. Ano yung pinagsasabi niya kasi mga kadonatics sa ito ha? Sa newly impeachment case ni Inday Sara Duterte nung nakaraang mga araw mga kadonatics, tumistigo itong si Trililing. At ang sabi niya, not verbatim mga kadonatics, not word for word, ay nag-withdraw ata ng 100 million mga kadonatics sa isang mall. Ha? Okay? Mall sa Lubao. I'm not sure mga kadonatics kung saan talaga yun. Okay? Ngayon, tinanong siya ng isang journalist. Nung kahapon, tinanong itong si Trililing na hindi daw magkatugma yung sinabi niya na nag-withdraw nung that time na yon, wala pa daw mall mga kadonatics. Hindi pa bukas yung mall. So, paano daw maniniwala yung taong bayan sa sinabi ni Trililing, sinabi mo, kung mali pala yung location? Oh, okay. Ito yung sagot niya mga kadonatics ha. Nakakatuwa kasi hindi sinagot. Lumayo sa issue mga kadonatics ito. Yung SM lang ng testimony nyo na sinasabi nila nagbukas naman daw yung mall ng September 2012 pero you said na yung 11. yung bank daw natural deposit ng 2011 even before the branch was still created. Yung SM video Anong bank yun? Oh, klarong-klaro. Sinabi mo doon sa impeachment case na eto, nag-deposit pala mga kadonatics, hindi withdraw. SM Lanang, yung 100 million. SM Lanang. Saan Yung yan? sinasabing nag-deposit daw sa BDO sa SM Lanang 100 million. Alam nyo, lahat nakita nyo naman kinumpirma lahat nung AMLAC. Si mga kadonatics. Ayan. Hindi sinagot yung tanong. Di ba? Hindi ko naman ginawa yan Ba't ko inventuhin yan? Di ba? Sila, kung kulto sila, problema na nila yon. Ang tawag po nila sa inyo ay Trililing. Naiinis ka ba? Hindi po. Paano ka naman may inis? Totoo naman na Trililing ka, yung may sira sa utak. Well, anyway mga kadonatics, eto, ang tanong, napaka-simple. I-verify mo lang kung totoo yung pinagsasabi mo. Di ba, mga kadonatics, bakit ka umabot sa kulto? Siya na mismo nagsabi, itong mga Duterte daw, may kulto mga kadonatics, na kahit daw anong mangyari, kahit daw anong ginawa ng mga Duterte, ay, talagang sinasamba daw natin mga Duterte. Baka siya yung gustong sabahin natin mga kadonatics. Mas mabuti na lang sila kasi may nagawa sa bayan mga kadonatics. Kung yung aligasyon niya mga kadonatics na kulto, ay sige, walang problema. At least mga kadonatics ang inidolize natin, may nagawa sa bayan. Yung information niya mga kadonatics na ibinigay sa or ipinakita niya doon sa House of Representatives na mga crocodile sa Committee on Justice to mga kadonatics, hindi naman galing sa AMLAC yun. Ito ang preba mga kadonatics. Mismo na ang abogado ang nagsabi na mga documents na ipinakita niya ay di galing sa AMLAC mga kadonatics. Di ba ang tindi ni Trililing? Hindi naman yan galing sa AMLAC. Record ni Trillanes. We have categorically stated before that the Anti-Money Laundering Council is not the source of the documents and information attached by Antonio Trillanes in his complaint. Mga kadonatics, saan kaya yan nakuha? Kung confidential yung AMLAC na information, hindi basta-basta i-release yan mga kadonatics kung walang court order. Bakit may dokumento itong si Trililing? Di ba? Saan niya nakuha? Ay, grabe talaga mga kadonatics ang ginawa nila ngayon kay Inday Sara Duterte. At mind you mga kadonatics, isang killer itong si Trililing. Bakit? May mga pinatay na itong mga kadonatics sa pamamagitan ng pagsisinungaling ni Trililing. Si Reyes, si Corona, ayun mga kadonatics, dahil kay Trililing.
Kaya we keep on praying mga kadunatics na hindi ito tatagos kay Inday Sara Duterte itong pagsisunungaling ni Trililing mga kadunatics. Kasi hindi basta-basta ang pinagdaanan ngayon ng isang vice presidente mga kadunatics. With all the allegations, grabe, sobra. Ang nasa likod ngayon kay Inday Sara Duterte yung taong bayan na lang talaga mga kadunatics kasi wala tayong maaasahan ngayon sa gobyerno. Yan yung totoo mga kadunatics. At eto, last mga kadunatics, ang demonyita ng kamara na si Luistro ay sumagot na sa kaso na pinailed mga kadunatics ni Mans Carpio, ang asawa ni Inday Sara Duterte. At eto yung sagot niya mga kadunatics, ready daw sila! Ay nako! Eto, panoorin natin. Opo. Ma'am, kayo po ay magiging respondent dun po sa isasampang kaso po ni Attorney Manasseh Carpio dahil daw po sa paglabag po ng komite dun po sa Bank Secrecy Law. Ang reaction nyo po, ma'am? Well, that's part of our being the chairperson of the Justice Committee, and we acknowledge that, no? Justice. We acknowledge that this is one of the options of the defense. As a matter of fact, ang dami na ng petitions before the Supreme Court. There's another petition before the Regional Trial Court of Quezon City, and now they will be filing this criminal complaint against us, including the AMLAC, including the BSP, no? These are all options of the defense team. Basta ang maliwanag, these are attempts to suppress the disclosure of this information. Pero ma'am, kung yun ang kanilang pakay, moot na yun kasi nailabas na last April 22. Well, in as far as the prayer for TRO is concerned, that has been mooted already because of the disclosure in the past hearings. But I Ang ganda ng tanong nitong reporter mga kadunatics kasi sabi ni itong demonyita to suppress daw the disclosure mga kadunatics of the documents, parang ganon. Sabi niya, kung suppress, nalabas na yung katotohanan nalabas na daw yung information that's moot already. Ay nako, ang ganda namang sinabi niya. So, there's no suppression mga kadunatics na ipalabas yung information kasi inilabas na nila. Oh, di ba? Argument ni Luistro, pagpa-file nila ng kaso para i-hinder ang paglalabas ng informasyon, nilabas yun na mga bungok kayo. Oh, di ba? Kaya think this deserving. one is a criminal complaint that they intend to file against us, no? And we acknowledge that this is one of their options. Basta, in as far as the committee is concerned, we Excuses. maintain the position that we did not violate any law. Okay, ang sinasabi ma'am kasi, hindi dapat isinapubliko yung mga detalye ng kanilang bank deposits dahil protected sila under the Bank Secrecy Law. And yet sinasabi niyo po na hindi niyo ito nilabag. Nasaan talaga dito yung katotohanan? Nasaan ang protection dito nung mga nasasakdal sa impeachment hearing ninyo? First and foremost, let us consider na ang haba ng deliberations on whether or not to disclose the AMLAC report before we proceeded to hearing the report actually of AMLAC, no? Marami ang palitan ng paliwanag at opinion whether to disclose or not, and that manifests na talagang very cautious ang committee. Talagang nag-iingat ang committee. But nevertheless, it ended up with the committee disclosing the report of AMLAC. Let us consider the fact na ang Ay, talagang i-disclose nyo. Sino ba yung members ng Committee on Injustice at mga kadunatics? Puros against yan kay Inday Sara Duterte. Of course, unanimous yan na i-disclose talaga mga kadunatics ang information. May patok-talks pa silang nangyari, discussion na pwede bang i-disclose na lang or hindi. Ay, nako! You have already prejudged mga kadunatics the Vice President. Kahit anong mangyari dyan, guilty na siya para sa inyo. Mga kumag kayo. inire-report po ng AMLAC is not bank account. Ang inire-report po ng AMLAC are covered transactions and suspicious transactions aligned to the mandate of the Anti-Money We know. Laundering Act, no? As a matter of fact, in our way to be conservative, in our way to be cautious, we opted not to subpoena the bank, including the bank records. Instead, we opted to subpoena the AMLAC
with its report of covered and suspicious transactions, no? Let me state for the record, it has been the position of the committee that in as far as the proceeding before the Justice Committee is concerned, we have all the authority to subpoena the bank and bank records. The only reason why we did not subpoena them is because we can actually see that from the documents of other government agencies, the information that we wanted to see. And secondly, admittedly, we're taking the safer zone. We're taking the safer side. We do not want to be the subject matter of another petition before the Supreme Court, no? Again, the distinction is ang coverage ng bank secrecy are banks and bank records and government and bank employees and officials. We did not subpoena them. Ang sinapina natin are AMLAC records and AMLAC, no? Now, if they will be raising the argument of Section 8A, which prohibits the officials and employees of AMLAC from sharing this information, this is my answer to that, no? This is accountability mechanism. That is the subject matter of the impeachment complaint, no? Ang ipinaglalaban ng impeachment process is the mandate of accountability mechanism in the Constitution. Having said so, it must be applied in totality, meaning you have to consider the totality of all the provisions on confidentiality and the exception that is provided under the same, no? We remember that under the bank secrecy law, it was expressly provided that impeachment cases should be an exception in the confidentiality in the bank secrecy law. And applying the totality, it should be applied as well pagdating dito sa AMLAC. Actually, banggitin ko lang, Joel, doon sa kaso ni dating Supreme Court Justice Renato Corona, ma'am, nagamit din ng bank records niya. Pero sa pagkakatanda ko, sa Senate Impeachment Court na yon nagamit. And actually, That's correct. Nagkaroon siya ng waiver para sa kanyang bank deposits, di ba, ma'am? That's correct. That's correct. So ito, yun ang difference nito. Ito, sa House Committee on Justice pa lang, hindi pa umaakit ng Senado. Nasilip na Oo, natin. nasilip na, oo. But that is not the bank account that we disclosed, or it was not the subject matter of the subpoena. No, as I have stated earlier, Opo. it was the report on covered and suspicious transactions, which means na kung yun namang mga naging deposit and withdrawal ay hindi pumasok sa covered and suspicious transactions, then I wish to conclude na hindi siya part nitong report ng AMLAC, no? The only reason kung bakit naging part siya is because the bank considered the transactions as covered and suspicious. Again, we are making a I really don't understand mga kadunatics na sabi nila, hindi daw yung bank account, yung dinisclose nila mga kadunatics, kundi yung information lang ng AMLAC na may malicious transaction. Ano yung pinakita nila na 6 billion na pumapasok sa account ni BP Sara, may naglagay pa ng 100 pesos, 150 pesos sa bank account ni Inday Sara Duterte at ni Mans Carpio. Ginalaw na nila yung bank account mga kadunatics. Ano pa? BSP na mismo ang nag-release ng transaction. 'Di ba? Kaya nga sa case ni Mans Carpio mga kadunatics, kasama yung BSP. Ano pa? Ito talaga mga kadunatics. Puros mga excuses na lang na hindi naman sinali yung bank account. Ano yung mga grabe nga yung pinakita niyong mga detalye sa bank account ni Inday Sara Duterte? Siguro, hindi talaga kinuha nila yung mismong bank account mga kadunatics ni Inday Sara Duterte, pero yung information is very close mga kadunatics kung anong nangyayari sa bank account ni Inday Sara Duterte, like the transactions, lahat gusto nilang pinag-aralan na nila ngayon. Dinisclose na nila through AMLAC and BSP. distinction between bank records on one hand and the covered and suspicious transaction report of the AMLAC on the other hand. Okay. Ma'am, kung meron bang humiling na, sige, ilalabas namin itong mga records na ito, pero executive session tayo.
Papayagan nyo ba yun? Kasi yung... Pwede ba mag-executive session sa impeachment hearing? Doon sa isyong yan, itong particular na isyong yan, since meron ngang Executive. pagbabawal daw sa bank secrecy. We went over the rules of impeachment kasi napag-usapan natin yan dito sa mahiwagang kahon ng BIR Opo. di ba? Ang requirement sa National Internal Revenue Code, there must be an executive session on the occasion of a legislative inquiry, no? First and foremost, itong impeachment proceeding is different from a legislative inquiry. Second, the rules of impeachment does not make mention at all of an executive session. So, for a justice member like me who is very conservative, my intention is only to stick to the letters of the rules. If the rules does not provide for an executive session, then it only means that we are not allowed to conduct an executive session. At saka sabi niyo nga ma'am, accountability mechanism ang impeachment. So parang ang off naman, ang awkward kung itatago mo sa isang executive session ng inyong proceeding, hindi ba? Anyway, if you try to think of it, no? If we will not be stretching, if we will not be interpreting the exception in the bank secrecy law as applicable to all provisions concerning confidentiality, do you think meron pang mai-establish na basis for unexplained wealth? I don't think so. Baka walang matuloy na impeachment on the ground of unexplained wealth. Okay, itong issue dun sa 6.7 billion, ma'am. Sabi ho ng kampo ho ng ating Vice Presidente, aggregate yan in the past 20 years Oo. Do you find that odd or do you find it a regular thing na Well, meron wala. ganong 6.7 billion pumasok sa isang nagsimulang vice mayor, naging mayor, naging vice presidente weng. Hindi ba odd yan o regular ba yan yung 6.7 billion na pumasok sa account nila mag-asawa? First of all, Joel, we do not deny that that is aggregate. We do not deny that it reflects both the inflow and the outflow, no? But the question is how do you tally that with the SALN that was presented by the Ombudsman, no? There were relevant periods, I think 2018 hanggang 2025. Zero declaration ng cash, zero declaration ng bank deposit. But when you check the report of AMLAC, may mga millions of transactions during the said years, no? So kung merong transactions during those years, it means that they should have been disclosed as well in the SALN. But the thing is naka-zero Now, I wish to go back dun sa aggregate, no? Actually, Sinagot na yan ng attorney ni Inday Sara Duterte, mga kadunatics, si attorney Powa. Hindi na-report, mga kadunatics, kasi hindi naman part sa SALN yung transaction doon. Bakit mo isasama sa SALN mo? Well, yan lang yung parang nabasa ko sa pag-explain niya, mga kadunatics. Pero when you go back to the video, explain it deeply, mga kadunatics. Inday Sara Duterte chose na to include na lang. Well, anyway, mga kadunatics, comment down below kung, ay nako, of course, they would not accept, mga kadunatics, na nagkamali sila kasi eto nga, naka-focus nila, concluded na, mga kadunatics, that they are going to impeach the Vice President whatever happens and by any means necessary. Di ba? Kaya wala natin mapala dito sa explanation ni Luis Strong, mga kadunatics. Comment down below at babasahin natin yung mga kadunatics. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Don't forget to like and subscribe, mga kadunatics. Bye-bye.